Magandang araw sa inyong lahat at sa aming butihing guro na si Ginang Krisa. Ako si Binibining Crystal Claire, mag-aaral mula sa Section 2M. Kasama ko sina Binibining Rica May Artista at si Binibining Danica Baduria mula naman sa Section 2M. Kami ang tagapag-ulat sa videong ito. Ang aming tatalakayin ay ang dalumat ng katwiran sa balagtasan bilang salik ng estetikang pampanitikan. Dumako naman tayo sa balitang ang balagtasan ends en row. The two brothers beaten up badly following last night's joust. Two brothers, Domingo and Godofredo Arca of 1869, Cali Juan Luna, and Terrier were beaten up badly by a mob of 20 admirers of Joseng Batute, balagtasan champion, at the corner of Doroteo Jose and Teodora Alonso, shortly after midnight last night. The source of the fight was last night's balagtasan at the stadium between Batute, Raimundo, and Isgira on the one hand and Gatmaitan, Hernandez, and Caravana on the other. The judges gave a draw decision, but the great majority of the people thought the Batute's team should have won. The discussion of the decision was carried on long after the finish of the debate. The Arca brothers, admirers of Hernandez, were telling people Gatmaitan and his companion should have won. For some reason or another, Batute himself, surrounded by his friends, became engaged in an impromptu balagtasan. During the heat of the debate, one of the Arca brothers, Itis Aling, took a wang at Batute. Although Batute was able to duck under the blow, his friends chased the brothers. The chase ended at the corner of Doroteo Jose and Teodora Alonso. One of the Arca brothers fell into a ditch, while the other is now nursing a big cut in the head. Both were rushed to the Philippine General Hospital. Balita ito sa The Tribune, buwan ng Marso, 21, taong 1929. Hindi natapos sa entablado ang kupunang balagtasan ng pangkat ni De Jesus laban sa pangkat ni Gatmaitan. Nanganak ito ng isa pang sagupaan na, batay sa balita, mas maigting kaysa mismong balagtasan, kung kaya siyang nakarating sa mga pahina ng pahayagan. Magagamit ang balitang ito para patunayan ang mainit na resepsyon ng madla sa balagtasan. Bagaman bagong anyo, balagtasan ang naghatid sa luningning ng kasikatan para sa maraming Makata. Binuo nito ang langkay ng mga tagahanga nang dumumog sa mga sagupaan sa pagtula sa malaking tanghalan noon tulad ng Opera House, Olympic Stadium at Teatro Zorilla, at nang sumunod sa mas maliit na tanghalan sa kanayunan. Dahil may pinatutunayan ang balitang ito tungkol sa resepsyon, maaari rin itong gamiting lunsaran sa pagtalakay ng isang paksang may kaugnayan sa pagtanggap ng madla. Ang estetika. Ang estetika ay tumutukoy sa pagkilatis ng maganda at makabuluhan sa sining. Iba ito sa poetika na tumutukoy sa mga elemento, kumbensyon at mga batas ng paglikha ng isang anyong pampanitikan. Importante sa estetika hindi lamang ang larangan ng artistikong paglikha, kundi maging ang larangan ng pagtanggap sa likhang sining. Balikan naman natin ang balita. Ang kupunang balagtasan na paksa ng balita ay pinahatulan sa isang lupon ng hukom.
ngunit hindi sumang-ayon sa pasya ang hukom, ang madlang sumaksi sa balagtasan. Dito nag-ugat ang gulo. Malinaw nitong ipinakikita na magkaiba ang panlasa at pananaw ng hukom at ng madla. Magkaiba ang panlasa at pananaw ng isang grupo ng madla sa isa pang pangkat ng madla. Ipinahihiwatig nito ang magkakaibang pamantayan ng maganda, mahusay, makabuluhan sa balagtasan. Subalit hindi mahalaga ang pagkakaibang ito. Inaasahan ito sa isang konsepto tulad ng estetika na wala namang nag-iisa. Tiyak, palagian at konkretong anyo ang mahalaga at siyang dapat idiin. Ipinahihiwatig ng balita na mayroong matatag na kamalayang estetiko ang madla. Taliwas ito sa karaniwang pagpapalagay sa madla bilang di kilala at walang muwang na masa. Gaya ng nasabi na mahirap tiyakin ang estetika ng isang anyong pansining o pampanitikan tulad ng balagtasan. Kung puwetika ang hinahanap, tuwirang mapakikinabangan ang teksto para matiyak ang mga batas at kumbensyon. Ngunit ang pagtiyak sa kung ano ang maganda at makabuluhan ay usaping mahirap tiyakin ng teksto o ng manlilikha lamang. Sentral sa estetika ang bisa ng pagtanggap. Narito ang dalumat ng katwiran sa balagtasan. Una, subukan. Ang subukan ay salitang madalas na paulit-ulit na ginagamit sa paglalarawan ng balagtasan. Ang ikalawa ay labanan. Ang labanan sa balagtasan ay matinding tagisan na kung saan ay madalas din na paulit-ulit na ginagamit sa paglalarawan ng balagtasan. Ikatlo ay sagupaan, na sa balagtasan ay pananabikan. Ang ikaapat ay pagtatalo, na sa kabilang kahulugan naman ay mainit na debate. Ang ikalima ay pagsasagutan, na ang kahulugan naman ay palitan ng argumento. Ang ikaanim ay salitaan, na ang kahulugan naman ay paligsahan ng talino, na isa ring salitang madalas na paulit-ulit na ginagamit sa paglalarawan ng balagtasan. Tangi sa mga salitang nabanggit ay mayroon pang mga salitang dalumat ng katwiran sa balagtasan. Ito ay ang pangangatwiran na ang kahulugan ay pagbibigay ng mga argumento, patulang pagtatalo sa isipang mahinusay na ang ibang kahulugan ay malalim na pag-uusap, pagtatalo ng mga budhi na paglalabanan ng mga prinsipyo ang kahulugan. Ito ay mga salitang madalas na paulit-ulit na ginagamit sa paglalarawan ng balagtasan. Ipinapalagay kong magkakaugnay ang unang 6 na salita: subukan, labanan, sagupaan, pagtatalo, salitaan, at pagsasagutan. At magagamit ang salitang pagtatalo para kumatawan sa mga ito. Kaya mapagtutuunan na lamang ang mga salitang pagtatalo, pangangatwiran, patula, isipan at budhi. Ipinapalagay ko rin na napakaloob sa konsepto ng pangangatwiran ang pagtatalo. Ibig sabihin, kapag nangatwiran tayo, umiiral, hayag man o hindi, ang isang panig na nakataliwas ng posisyon ng nangangatwiran. Ang pagiging patula naman ng balagtasan ay isang bagay na maaaring talakayin kaugnay ng kaanyuan nito. Sa gayon, natitira ang mga salitang pangangatwiran, isipan at budhi bilang mga susing konsepto sa paggamit sa pagdalumat sa kahulugan ng balagtasan. Batay rito, ang balagtasan ay maituturing na isang anyo ng pangangatwiran na kinakasangkutan ng isip at budhi. Mailalarawan ito sa sumusunod na skema. Narito ang sumusunod. Balagtasan. Ang balagtasan ay isang tradisyonal na anyo ng pagtatalo sa berso sa Filipino. Ito ay isang uri ng sining kung saan dalawang makata ang nagtatalo sa isang tiyak na paksa.
Kadalasang may kasamang pagpapahayag ng mga argumento at kontra-argumento sa pamamagitan ng mga tula. Karaniwang may halong talino, katatawanan at husay sa pagtula ang mga kalahok nito. Ito'y isang mahalagang bahagi ng panitikang Pilipino at kultura na nagpapakita ng yaman ng wika at katalinuhan ng mga mamamayan. Sa pangangatwiran naman, ang balagtasan ay isang anyo ng pagpapahayag ng mga argumento at kontra-argumento sa pamamagitan ng tula. Ginagamit ang pangangatwiran upang ipakita ang kahalagahan ng pag-aaral at pagsusuri sa isang paksa, pati na rin ang kakayahan ng mga makata na ipahayag ang kanilang pananaw sa pamamagitan ng malikhaing paraan. Sa pamamagitan ng mga tula, ang mga debateng ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng katwiran at lohika sa pagpapahayag ng mga opinyon at paniniwala. Sa kabilang dako, ang katwiran naman sa balagtasan ay ginagamit ng mga kalahok upang suportahan ang kanilang mga argumento o posisyon sa pamamagitan ng paggamit ng rasyonal na pag-iisip, ebidensya at lohika. Ito ay mahalaga upang mapalakas ang kanilang mga punto at mapaniwala ang mga tagapakinig o mambabasa sa kanilang panig ng debate. Ang isip naman sa balagtasan ay isang mahalagang sangkap sa pagbuo ng mga tula at pahayag ng mga kalahok. Ginagamit ng bawat kalahok ang kanilang isip upang makabuo ng mga argumento, magpahayag ng mga ideya at magpakita ng kanilang katalinuhan sa pamamagitan ng mga tula. Ang isip ay nagpapahintulot sa kanila na magpakita ng lohika, pagpapaliwanag at kahusayan sa pagsasalita habang sumasali sa talakayan o debate sa isang anyo tulang ito. At ang panghuli naman ay ang budhi. Sa konteksto ng balagtasan, ang budhi ay maaaring tumukoy sa moral na pananaw, konsensya o kabutihang loob ng isang tao. Ginagamit ito upang ipakita ang pagkakaugnay ng mga pananaw at prinsipyo ng mga kalahok sa mga usaping moral o etikal na tinatalakay sa mga tula. Ang budhi ay maaaring maging isang batayan o pundasyon ng kanilang mga argumento at pananaw sa mga issue. Dumako naman tayo sa larangan ng isip. Unawain natin ang katwiran bilang kabuuan ng isip at budhi. Sa diksyonaryo Tesauro Filipino-Ingles ni Josevelia Panganiban, taong 1972, nagbigay siya ng 12 talayak ng isip. Ang una ay isip isa or thought. Ang halimbawa ay muni, nilay, bulay, hulo, himanman, kuro at dili. Ang ikalawang isip o understanding, ito ay unawa, hulo, intindi at tulos. Ang ikatlo ay sense o judgment. Ang halimbawa naman ay bait, sentido, huwisyo at sa huli ay hatol. Isip apat, criterion o opinyon, palagay, kuro-kuro, kriteria, opinyon. Ito naman ang mga halimbawa. Sa isip 5 or discernment, ang mga halimbawa naman ay tingin, paningin, puna at pansin. Ang ika-6 na isip ay ideya. Narito ang mga halimbawa: ideya, hinagap, hagap at wari. Isip 7 o ingenuity. Ang halimbawa ay alam, kaparaanan, galing mamamaraan. Isip 8 o talent, talento, talino at galing. Isip 9, intensyon. Ang halimbawa ay intensyon, tangka at balak.
Sa mga salitang nabanggit, ang dalawang bagay ang dapat linawin sa hanayan ng mga salitang ito. Una, ang sanggunian ni Panganiban ay hindi lamang isang diksyonaryo kundi isang tesauro rin. Ano ang implikasyon nito? Ang mga salitang inihanay ni Panganiban sa bawat isang salita, tulad ng halimbawa ng isip, ay hindi lamang ang mismong kahulugan nito, kundi maging ang mga salitang nakakaugnay lamang nito. Ikalawa, saklaw ng diksyonaryo tesauro. Hindi lamang ang iisang wika at iisang kultura. Ito ay diksyonaryo tesaurong Filipino-Ingles na sa katunayan kasama rin ang iba pang wika sa Pilipinas. Dahil dito, isa ring salik sa pagtutumbas ng mga salita ang paninimbang sa dalawang wika at dalawang kultura. Gayunpaman, mapakikinabangan ang diksyonaryong tesauro ni Panganiban sa pagtitipon ng mga salitang makatutulong sa pag-unawa sa isang salita o konsepto. At dahil nga sa linaw na kalikasan ng pagiging diksyonaryo tesauro at bilingual na sanggunian ni Panganiban, pinahihintulutan tayo nito na gawan ng ibang eskema ang mga itinumbas na salita. Sa kaso ng isip, halimbawa, ginawan ko ng sariling pag-uuri ang mga salitang inilista ni Panganiban, ibinatay ko ito sa pagkabatid ko sa mga salita bilang isang katutubong Tagalog. Narito ang mga halimbawa. Iskema ng larangan ng isip. Akala, ideya, palagay, muni, alam, unawa, hatol, huwisyo, haka, hinagap, kuro-kuro, nilay, batid, intindi, pasya at dunong, sa pantaha, wari, tingin, bulay, talos, talino, paningin, kuro, at galing, pansin, dili-dili at ang panghuli ay pananaw. Magandang umaga po. Ako nga pala si Binibining Danica Badulla at ako po ang pangalawang magtatalakay. Ipagpapatuloy ko po ang tinalakay ni Binibining Tugado. Ang mga aktor sa balagtasan. Ang mga aktor sa balagtasan ay nahati sa tatlong bahagi. Una, mambabalagtas na may katwiran. Pangalawa, lakandiwa bilang hukom. Pangatlo ay bayang matino at makapangyarihan. Dumako tayo sa unang bahagi ng aktor ng balagtasan ay ang mambabalagtas na may katwiran. Sa balagtasan, ang mga katwiran ay nagmula sa dalawang panig na lumilitaw sa paksang pinagtatalunan. Sa pagkakataon, maaari pa itong madagdagan gaya ng kahapon ngayon at bukas ng triumvirato ni Regalado, Ramos at Betsamida. Ang pangatlong panig ay lumilitaw lamang sa mga balagtasan sa sinasabi dito na ang balagtasan daw ay ito ay isang tradisyonal na anyo ng pagtatalo sa Pilipinas. Ang katwirang o argumento ay nagmumula sa dalawang panig na nagtatalo sa isang tiyak na paksang pinagtatalunan sa pamamagitan ng tula at pagtutula. Ipinapahayag ng bawat panig ang mga argumento upang mapagtibay ang kanilang posisyon sa usaping iyon. Bukod dito, mayroon ding tinatawag na triumvirato ni Regalado, Ramos at Betsamida na nagbibigay ng pangatlong panig o perspektibo sa balagtasan. Ang kanilang paglahok ay nagbibigay ng karagdagang dimensyon sa talakayan at nagpapalawak sa saklaw ng debate. Sunod ay may pagtiyak ang mga makata sa mga unang dekada ng siglo 20 sa mga kategorya ng manunugma, manunulat at makata.
manunugma ay naging pang-uyam sa mga tumutula na tanging sinisikap ay may tugma sa kanilang tula. So, hindi rin sila maingat sa pagsunod sa prinsipyo ng sukat kaya basta-basta sila nagkakaltas ng mga kataga kahit kailangan ito sa wasto at matatas na pananalita. So, ang naging resulta ay naging panukso sa mga tula ng panunugma ang tawag na tula-tulakis o tulang lilipad-lulukso. Sa kategoryang manunulat o makata ay sinasabing angkop lamang sa mga manlilika ang tulang naglalayang apat na sangkap: tugma, sukat, talinghaga at kasiningan. Dito, may hiwatig ang mataas na pagkilala sa sinumang binansagang makata kaya maaaring itampok ito para saklawin ang iba pang terminong tumutukoy sa mambabalagtas. Sunod sa balagtasan, ang mambabalagtas ay nagpapamalas ng yaman ng diwa, talas ng ulo, yaman ng guni-guni at yumi ng puso bilang mga kalasag sandata. Sa mga teksto ng balagtasan, mahahalaw rin ang mga katawagan sa mga ipinapahayag ng mga mambabalagtas sa paglinang nila sa kanilang paksa. Ang mga ito ay ang mga sumusunod: kasaysayan, salay, istorya, katwiran, matuwid, pagtatapat, sariling kuro-kuro, totohanan, katotohanan, katunayan, sulit, muni, isipin, saligan, batayan, katibayan, paliwanag, panabi, pang-uyam, aral, kabulaanan, kautusan, pangaral, kamalian, pag-iwas, at katawang kuro. Ang mga halimbawang makikita natin sa slide ay agad nating mapapansin na may kalidad ang mga pahayag o critical term ito na gumamit ng mga saklawin ang mga pahayag na ginagamit ng mambabalagtas sa paglinang ng paksa. Ngunit ang kalidad na ito ay hindi likas sa mga pahayag. Minamarkahan ito ng mga mambabalagtas mismo ayon sa daloy ng pangangatwiran. Kaya naman isinalansan ito ni Galileo Zafra sa iba't ibang pahayag ayon sa nahihiwatigan niyang kalidad. Makikita natin sa slide ang eskema ng pahayag ng mambabalagtas. Ang nasa gitnang hanay na ay tila mga produkto ng isip. Kapag nagabayan ito ng budhi, nagiging katwiran o aral ang mga ito. Kung hindi naman umiiral ang budhi, nagiging kabulaanan, katusuhan, pang-uyam, at iba pa ang mga ito. Dumako tayo sa pangalawang aktol sa balagtasan, lakan diwa bilang ukom. Nagsisilbing tagapagdaloy ng balagtasan ang lakan diwa. Ang lakan ay maaaring tumayo bilang isang salita at bilang panlapi at parehong nagpapahiwatig ng dakila, maharlika, mahal, marangal. Pinaniwala ang galing ito sa mga salitang Malay na laki at salitang Sanskrit na kan na kapwa nangangahulugang dakila. Sa talasalitang Tagalog na itambal sa ilang salita ang panlaping lakan. Lakang bini, Diyosa, lakang bahay, malaking bahay, lakang puno, ang dakilang pinuno ay lakandanom, Diyos ng karagatan, lahandula, dakilang mandudula. Ang mga sumusunod ay tungkulin na ginagampanan ng lakandiwa sa balagtasan. Una, siya ay tumatawag, tumatanggap, at nagpapakilala sa mga mambabalagtas. Nagpapaliwanag ng paksang pagtatalunan, nagpapadaloy ng pagtatalong patula, at gumagawa rin ng paghatol. Kung minsan, may kasama rin ang lakan diwa sa pagpapadaloy, ang lakan ilaw, o ang gatpayo.
Bukod sa terminong lakandiwa, ginagamit din ang mga salitang tagapatnugot, tagaayos, pangulo at hukom. Mga terminong may taglay na ideyang pawang nasasaklaw na rin ng terminong lakandiwa. Dumako tayo sa huling aktor sa balagtasan, ang bayang matino at makapangyarihan. Ang palitang katwiran ng mga mambabalagtas at pagpapadaloy ng lakandiwa sa balagtasan ay hindi lamang sinasaksihan ng bayan. Mahalagang bahagi ang bayan sa kabuuan ng balagtasan. Ang pinakamalaking balagtasang Jose Corazon de Jesus, Florentino T. Colantes sa paksang Ang Dalagang Pilipina noon at ngayon, na pinahatulan sa bayan sa pamamagitan ng palakpakan. Nagwagi rito si De Jesus at siyang unang itinanghal na hari ng balagtasan. Isang titulo ng pagdakila na buhay pa rin hanggang sa kasalukuyan. Dito nagsimula ang parangal na hari ng balagtasan. Inuulit ko po na si De Jesus ang unang itinanghal na hari ng balagtasan. Mahalagang pansinin na bayan ang pagluklok kay Jesus sa pagkahari. Hindi naging tagapakinig o tagapanood lamang ang bayan, kundi aktibong kalahok sa pagbuo ng pagtatanghal ng balagtasan. Sa katunayan, kahit sa mga medyong na tila may hirap na isangkot ang tagatangkilik, sinisikap pa rin ipatupad sa bayan ang kanilang tungkulin bilang paghatol. Sadyang malaki ang tiwala ng balagtasan sa bayan, kaya tinagurian silang bayang makapangyarihan at matalino. Sa balagtasan, nalipat sa bayan ang tungkulin ng dato o lakan na humatol. Dati dun sa pangdalawa na lakandiwa bilang hukom, yung lakan ang humahatol. Dito naman sa bayang matino at makapangyarihan, ang bayan ang kahuli-hulihan. Sa kahuli-hulihan, ang bayan ang magpapasya kung ang isang pahayag ay katwiran o kabuluhan. Po tayo sa ang balagtasan bilang anyong pampanitikan. Ito po ay may 4 na bahagi. Una, ang balagtasan bilang tula, istruktura ng balagtasan, batas na umiiral, at pang-4, batayan ng paghatol. Ang balagtasan bilang tula. Bagaman isang patanghal na anyo, mas kinikilala ang balagtasan bilang isang anyong patula. Taglay ng balagtasan ang mga katangian ng tradisyonal na tula. Ito ay tugma, sukat, talinghaga, at kasiningan. So sa tula, tulang balagtasan makikita ang 4 na tradisyonal na tula. Pangalawa, istruktura ng balagtasan. May tiyak na istruktura ang balagtasan bilang isang natatanging anyong patula. Binubuo ito ng batas na paiiralin, paksang usapan, sagutan o tugon, at paliwanag, hatol o pasya. Ang pangatlo ay batas na pinaiiral. Isang pagtatalo o labanan ang balagtasan, kaya may mga batas na pinaiiral. Ilan sa mga nahalaw mula sa teksto ng balagtasan ang mga sumusunod. Una, pagsasalaysay ng pulos na patula. Iwasan ang tulang hilaro o pilay na wika. Maaring sumaklaw sa lahat na dako ng buong daigdig. Labas ang laswa sa pagsasagutan. Iwasan ang pangungusap na nakakaduro at nakakaduwal. Iwasan ang baluktot na kuro. Pampito, malayang kumatha magsulit ng ayon sa tingin ng sariling bait. Ang unang 2 batas ay patungkol sa wastong pagsasaalang-alang sa anyong patula. Ang ikatlo ay pagtatakda ng saklaw. Ang pag-iral ng budhi ay
hanggang makikita mula ika-4 hanggang ika-7 batas. Umiiral ang budhi hindi lamang sa uri ng katwiran kundi maging sa paraan ng paglalahad nito, kaya hindi pwede ang malaswa at nakakadurong salita sa makikita sa 4 at 5 na batas. Ipinahiwatig nito ang isang marangal at maginoong kultura sa pangangatwiran. Ang dalawang huling batas ay may kinalaman sa pagkamatuwid ng katwiran. Nais bigyan din ni Galileo Zafra ang salitang bait. May kahulugan itong sentido, question, isip, muwang diwa, talino o lirat na pawang larangan ng isip. Ngunit may dalawa pa itong kahulugan. Una, ang pagkaugnay na bait at ganda ng kalooban. At ikalawa, timpi, pigil, ingat at alaga. Malinaw na namang umalingaw sa antas na ito ng mga batas ang formulasyon ng katwiran bilang pagsasanib ng isip at budhi. Dumako tayo sa batayan ng paghatol. May 3 batayan ng paghatol na tuwinang binanggit sa mga tekstong pinaghalawan ng mga salita. Ito ang taas ng diwa, linaw ng katwiran, at sarap ng salita. Ang una ay maaaring tumukoy sa kalidad ng katwiran. Ibig sabihin, may taas na nangangahulugan ng kabunyian o kadakhilaan. Ang pangalawa ay maaaring tumukoy sa paraan ng paglalahad ng katwiran. So, ibig sabihin din ay malinaw. Ang ikatlo ay maaaring tumukoy sa kasiningan. Makikita dito ang kasiningan. Nakahalaw pa si Galileo Zafra ng ilang batayan ng paghatol sa pagtuturing ginawa ni Lope Santos sa balagtasang kahapon, ngayon at bukas. Nahihahanay ito sa sumusunod na eskema. Ito ang eskema ng batayan ng paghatol. Taas ng diwa, matalinong panukalat gawa, linaw ng katwiran, maliwanag na mag-ulat, tiyak ang maghalimbawa, sarap ng salita, yaman ng guni-guni, masaklaw na koro, masagana sa katwiran, pasalaysay ng katwiran ay nagkikita, hinaharap ang katwiran. Sa katwiran ng balangkas ay walang pinatawad, maluwag na salita. Lumilitaw rito na upang magwagi, kailangang magtaas ng diwa, linaw at sagana ng katwiran. Sining pagharap sa katwiran ng kabalagtas. Ang salitang luwag ay nagpapahiwatig na ginhawa, kaya ang maluwag na salita ay maaaring tumutukoy sa maayos na daloy ng pahayag o sa pakikipagtalong hindi nakakasakit sa kapwa. Muli, maituturing na naman itong isang manifestasyon ng pag-iral ng budhi bilang sangkap ng katwiran sa balagtasan. At diyan po nagtatapos ang aking pagtatalakay. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Rica Media Artista na nagmula sa Section 2K. Ako po ang magpapatuloy na magtatalakay sa natitirang bahagi na ang dalumat ng katwiran sa balagtasan bilang salik ng estetikang pampanitikan ni Galileo S. Zafra. Ang pangangatwiran bilang paglalakbay, ang konteksto at layon ng balagtasan. Ang pangangatwiran bilang paglalakbay sa balagtasan ay naglalarawan ng proseso ng paglalakbay sa pamamagitan ng mga argumento, paniniwala at pagsusuri. Sa bawat taludtod ng balagtasan, ang pangangatwiran ay nagbibigay daan sa mga manunulat at tagapakinig na makilala at maunawaan ang mga magkakaibang pananaw at ideya. Sabi nga dito,
Ang pangangatwiran bilang paglalakbay ay nangangailangan ng direksyon o layon, kritikal na termino ito. Sa pinakapayak na antas, ang layong ito ay tumutukoy sa resolusyon gaya ng paglilinaw o pagpapalalim ng paksa gaya ng hinihingi ng dialektika ng pagtatalo. Ngunit kailangang ilugar ito sa mas malawak na konteksto. Narito ang ibang katanungan para mas mapalawak pa ang isang konteksto. Ano ang layon ng balagtasan bilang anyo ng pangangatwiran? Saan pinatutungo ng mga mambabalagtas ang kanilang katwiran? Kung pinakikinggan ng bayang matino at makapangyarihan, ang balagtasan sa anong nasa adhika, pakay hangad nila ibinabatay ang kanilang pasya. So, ang konteksto sa balagtasan bilang pangangatwiran ay mahalaga upang maunawaan ang layunin ng pagtatalakay ng mga ideya at paniniwala. Ang mga mambabalagtas ay naglalayong magbigay liwanag at pag-unawa sa kanilang mga argumento sa pamamagitan ng balagtasan. Kapag pinakikinggan ng bayang matino at makapangyarihan ng balagtasan, kanilang pasya ay maaaring nakasalalay sa kahalagahan ng mga argumento at pagpapahalaga sa katwiran ng mga mambabalagtas. Kailangan din ng pagkakakonteksto sa kasaysayan at lipunang nagluwal ng balagtasan. Ang layon ng balagtasan ay inihihiwatig ng mga temang nilinang ng mga mabalagtas, patanghal man o pasulat. Politikal at panlipunang balagtasan. Kilala ang balagtasan sa mga paksang lalaki versus babae, ginto at bakal, ama o ina at iba pang paksang karaniwang nagiging lunsaran ng mga mensaheng pangmoralidad. Ngunit hindi napako ang balagtasan sa ganitong mga paksa. Ginagamit ang anyong ito sa paglalahad ng mga usaping panlipunan at pampolitika, gaya ng balagtasan ng kalayaan ni Benigno R. Ramos, balagtasan sa lumang usapin ni Jose Corazon de Jesus at Amado V. Hernandez, koalisyon at anti-koalisyon ni De Jesus at Florentino T. Colliantes, at kahapon, ngayon at bukas ni Julian Cruz Balmaceda, Benigno R. Ramos at Inigo Ed. Regalado. Mabubuod sa mga sumusunod na tema ang mga politikal na balagtasang ito. Una, ang pagtatampok sa ideya ng kasarinlan at kalayaan. Pangalawa, ang pagsisiwalat sa tunay na motibo ng pananakop sa estratehiya ng kolonisasyon at sa masamang bisa ng Amerikanisasyon. Pangatlo, ang paglalahad sa katiwalian at pagkakabilanin ng baliktaring lideratong Pilipino at pagtatanghal sa kasalungat na halimbawa ng mga tunay na bayani ng bayan. Pang-apat, ang pagbabalik sa mapayapa at malayang nakaraan ng bayan at ang paggiit sa sariling kultura. Ang balagtasan tungkol sa pag-ibig at iba pang bertod. Sa balagtasan tungkol sa pag-ibig at iba pang bertod, ipinapahayag ng mga mambabalagtas ang kanilang makabayan sa loobin sa pamamagitan ng politikal na balagtasan. Sa mga tula na pumaksa sa pag-ibig, gaya ng balagtasan ng kalayaan ni Benigno Ramos, na ilululan ang mga makabayan sa loobin. Sa anyong allegorical at drama simboliko, ipinapakita ang laban para sa kalayaan at pag-ibig. Hindi lamang sa pag-ibig ang diwa ng makabayan ang naipapahayag, kundi maging sa mga bertod tulad ng karunungan, kagitingan, awa, kasayahan at kalungkutan. Sa mga balagtasan, madalas may kakatwiran ang mga usapin tungkol sa pananakop at paglaya, tulad ng ipinakita sa balagtasan ni Pedro Gatmaitan na tumatalakay sa karunungan at kagitingan. Halimbawa, ididiin ng karunungan ang paggamit ng katwiran upang tutulan ang pananakop at ng panitikan upang manaig ang giting sa labanan. Kung agawin ko ngayon ng bandilang naririto, katwiran ko ang tumutol sa harap ng buong mundo. Ngayon din na nakalaban sa kalakhan ng giting mo, panitik ko ang sandatang nagsasanggalang sa iyo. Ito ay ang ika-46 na saknong ng balagtasang karunungan o kagitingan ni Pedro Gatmaitan. Sa tuludtod na ito ng balagtasang karunungan o kagitingan ni Pedro Gatmaitan, ipinapakita ang kahalagahan ng paggamit ng katwiran at panitikan sa pagtutol sa pananakop at sa pagtataguyod ng giting sa labanan. Ang pagtutol sa pananakop ay pinapahayag sa pamamagitan ng katwiran na nagbibigay batayan at rason sa paglaban.
at sa pamamagitan ng panitikan na nagbibigay lakas at inspirasyon sa pagtanggol sa kalayaan at dignidad ng bansa laban sa anumang anyo ng pananakop. Ang taludtod na ito ay nagpapakita ng determinasyon at tapang ng mga mamamayan na ipagtanggol ang kanilang karapatan at kalayaan gamit ang kanilang kaalaman at giting sa laban para sa pagbabago at katarungan. Pupunahin naman ni Kagitingan ang pagkabigo ng dunong at pagpapahamak nito sa layang itinayo ng giting. Para sa kanya, dadalawa lamang ang pagpipilian kapag pinag-usapan ang kasarinlan. Sabi niya, kung sa aking pagbabangoy hindi ka nakikialam, ay madaling malulutas ang lahat kong kaapihan. Dadalawa lang ang landas ko pag-ukol sa kasarinlan, magkalaya ng madaling tuluyang mga matay. Ito ay ang 51 saknong ng balagtasang karunungan o kagitingan ni Pedro Gatmaytan. Sa balagtasang ito na ang karunungan o kagitingan ni Pedro Gatmaytan, ipinapakita ang pananaw ng kagitingan hinggil sa pagkabigo ng dunong at ang epekto nito sa layang itinayo ng giting. Ayon sa kagitingan, ang pagkabigo ng dunong ay maaaring magdulot ng pagpapahamak sa layang itinayo ng giting. Sa kanyang pananaw, may dalawang pagpipilian sa usapin ng kasarinlan, ang madaling paglaya na maaaring may kasamang kamatayan o ang pagtitiis at pagpupursige para sa kasarinlan. Sa balagtasang Pag-ibig at Awa ni Florentino Collantes, babanggitin ng pag-ibig ang mga bayaning nagbuwis ng buhay dahil sa pag-ibig sa laya at sa bayan. Ang mga bayaning namatay sa digma, kaya natin buwang pag-ibig sa laya. Pag-ibig sa kanyang sinisintang lupa, kaya ang marami nangapabulagta. Ito ay ang 32 sakno ng balagtasang Pag-ibig at Awa ni Florentino T. Collantes. Idinagdag pa niya na ang pag-ibig sa watawat at paglaya ang dahilan ng paghihimagsik ng mga Pilipino. Sa panig naman ng awa, ang tagumpay di umano ng himagsikan ay dapat iutang sa Diyos na may awa sa bayang alipin. Ipinapakita sa balagtasang Pag-ibig at Awa ni Florentino Collantes ang kahalagahan ng pag-ibig sa laya at pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga bayaning nagbuwis ng buhay dahil sa kanilang pagmamahal sa kalayaan at sa bansa. Sa tuludtod na ito, ang pag-ibig ay tinuturing na motibasyon ng mga bayani sa pag-aalay ng kanilang buhay sa digmaan upang makamit ang laya at kalayaan ng bayan. Ipinapakita dito na ang pag-ibig sa laya at sa sinakupang lupa ay nagtutulak ng mga bayani na magbuwis ng buhay at magiging dahilan ng kanilang pagkamatay sa laban. Ang pahayag din na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagmamahal sa bayan at pagtitiis para sa kalayaan. Pinapakita ng pag-ibig ang lakas ng loob at determinasyon ng mga bayani na ipagtanggol ang kanilang sinisinta at kalayaan. Sa kabilang dako, ang bahaging ito tungkol sa awa ay nagpapahiwatig ng pananaw na ang tagumpay ng himagsikan ay dapat na ipagpasalamat sa Diyos na may awa sa bayan na nagiging alipin. Ito ay nagbibigay diin sa espiritual na aspeto ng laban para sa kalayaan at katarungan. Balagtasan tungkol sa pangkaraniwang paksa. Bukod sa mga balagtasan tungkol sa pag-ibig at iba pang betod, marami ring balagtasan tungkol sa pangkaraniwang paksa. Ito ay ang ginto o bakal, lumpia at empanada, mataba at payat, sabong at kabaret, baso at tabon na nagiging lunsaran din ng mga makabayang ideya. Sa balagtasang ginto at bakal ni Pedro Gatmaytan, ikakatwiran na ang lahat ng kagitingan ay gumagamit ng bakal, gaya ng panitik at tabak sa pagtupad ng adihakaing lumaya. Idaragdag pangyari sa bakal ang lahat ng sandatang ginamit sa paghihimagsik ng bayan. Pinagwalang bahala ito ng ginto at sa halip ipinaalala ang kataksilan ng bakal sa bayan. Punlong bakal ang nagpasabog sa utak bayaning Rizal. Tanikalang bakal ang gumagapos at nagpapahirap sa Pilipinas. Sa balagtasan tungkol sa pangkaraniwang paksa, partikular na sa balagtasang ginto at bakal ni Pedro Gatmaytan, ipinapakita ang kontras ng ginto at bakal bilang mga simbolo ng kagitingan at kataksilan sa konteksto ng pagtupad ng adhikaing lumaya. Sa taludtod na ito, ipinapakita na ang lahat ng kagitingan ay gumagamit ng bakal na kumakatawan sa mga instrumento tulad ng panitik at tabak upang makamit ang layunin ng kalayaan.
Ngunit binibigyan din dito ang kataksilan ng bakal sa bayan, kung saan ang punlong bakal ay nagdulot ng trahedya kay Rizal at ang tanikalang bakal ay nagdulot ng paghihirap sa Pilipinas. Ipinapakita rin sa pahayag na ito ang kritikal na pagtingin sa papel ng bakal bilang isang simbolo ng kapangyarihan at kontrol sa lipunan. Ang ginto bilang isang simbolo ng kayamanan at karangyaan ay ipinagwalang bahala at ipinakita bilang mas mataas na halaga kaysa bakal. Ang taludtod ay nagpapahiwatig ng pagtutol sa pang-aabuso at kataksilan na maaaring dulot ng kapangyarihan ng bakal sa lipunan. Sa balagtasang palayok at kawali, ginamit ni Bohanghang ang idiomang tenga ng kawali at labi ng palayok upang tukuyin ang kahigtan ng kawali kaugnay ng paghahanap ng kasarinlan. Palibhasa'y bakal, kaya't ang kawali ay siyang larawan ng tigas ng loob at ang katutubo nating katapangan. Labi ng palayok, sa ibang salita'y nangangahulugang, sa bibig lang natin hahanap-hanapin yaong kasarinlan. Tenga ng kawali, ang ibig sabihin ating pakikinggan, ang daing ng lahing aliping walang kalayaan. Kung may labi ka mat wala kang pandinig, ang kalalabasang diga ka ng digay di mo naririnig ang isinasaysay. Ito ay ang ika-6 na saknong ng balagtasang Ang Palayok at ang Kawali ni Julian Cruz Balmaceda. Sa balagtasang Ang Palayok at ang Kawali ni Julian Cruz Balmaceda, ipinapakita ang paggamit ng mga idioma tulad ng tenga ng kawali at labi ng palayok upang tukuyin ang kahulugan ng kawali kaugnay ng paghahanap ng kasarinlan. Sa taludtod na ito, ang kawali na kumakatawan sa bakal ay simbolo ng tigas ng loob at katapangan sa paghahanap ng kasarinlan. Ang palayok naman ay kumakatawan sa lupa o bayan ay nagpapahayag ng paghahanap ng kasarinlan at kalayaan sa pamamagitan ng pagsasalita at pakikinig sa daing ng lahing walang kalayaan. Ipinapakita rin sa pahayag na ito ang kahalagahan ng pagtutok sa pangangailangan ng bayan at pagtugon sa mga daing at hinahing ng mga taong walang kalayaan. Ipinapakita nito ang importansya ng pagiging mapanuri at mapanugot sa pagtukoy ng mga salik at epekto ng kawalan ng kalayaan at kasarinlan. Sa pamamagitan ng idioma ng tenga ng kawali at labi ng palayok, ipinapakita ang kahalagahan ng pakikinig at pagtugon sa mga pangangailangan ng lipunan. Sa balagtasan, ipinapakita ni Butingting ang ugnayan ng kawali at mga alipin sa pamamagitan ng pahayag na ang bayan ay nagdaralita at inaalipin dahil sa kawali. Ang kawali bilang simbolo ng bagong sibilisasyon ng mga banyaga ay nagdudulot ng pang-aalipin sa bayan. Sa kabilang dako, ang palayok bilang katutubong kasangkapan ay nagpapahayag ng pagmamahal ng bayan sa sariling kultura. Ang pagtatambal ng mga simbolo ng katutubo at kabihasnan sa mga balagtasan ay nagpapakita ng salungatan sa halaga ng bawat panig. Ang balagtasan ay ginagamit upang hamunin ang umiiral na ideolohiya at ipakita ang makabayan at makapagpalayang diwa ng mga Pilipino laban sa pananakop at kolonyalismo. Sa pamamagitan ng balagtasan, ipinapakita ang pakikibaka, pangangatwiran at pagmamahal sa kalayaan ng bayan. Paanong pumosisyon ang mga temang ito kalinsabay ng pinalalaganap na ideolohiya na humahawak ng kapangyarihan noon sa lipunan? Una, sa ibang banda, ang pamahalang sibil sa ilalim ni Gobernador Taft ay tinatag at ang Pangulong Roosevelt ay nagpahayag ng pagtatapos ng paghihimagsik ng mga Pilipino na nagpapalaganap ng ideya ng mapayapang kilusang pampolitika bilang daan sa kasarinlan. Sa kabilang banda, sa balagtasan, itinatampok ang pagtutol sa mapagbalat kayo at bagong estratehiya ng kolonisasyon ng mga Amerikano. Pangalawa, ang patakarang mapagkandiling asimilasyon ni Presidente McKinley ay ipinakilala kasama ang pagtutol sa mapagbalat kayo ng mga Amerikano at ang pagtatanggol sa kasarinlan ng bansa. Pangatlo, ang balagtasan ay nagpapakita ng pang-aabuso at katiwalian ng mga pinunong bayan pati na rin ang pagtutol sa mga ito. Binibigyang halaga ang pagmamahal sa bayan at ang pagtitiis para sa kalayaan sa pamamagitan ng mga bayaning nag-alay ng buhay. Pang-apat naman ay ang paggamit ng Ingles
at pagpapalaganap ng kanluraning kabihasnan ay binibigyan diit kasabay ng panawagan sa paggamit ng wikang sarili at pagpapalaganap ng sariling kultura. Ipinapakita din sa balagtasan ang pagtutol sa dayuhan ng impluwensya at ang pagsusulong ng pagmamahal sa sariling bayan at kalayaan. Sa mga temang binigay na may kaugnayan sa pagtatapos ng paghihimagsik ng mga Pilipino ay patakarang mapagkandiling asimilasasyon ni Presidente McKinley, maaaring ito ay kaalinsabay ng pinalalaganap na ideolohiyang humahawak ng kapangyarihan noon sa lipunan. Ang pagtatapos ng paghihimagsik at pagsulong ng mapayapang kilusang pampolitika ay maaaring nagsasaad ng ideolohiyang kolaborasyon at pakikisama na namumuno bilang paraan ng pag-unlad at kapayapaan. Sa kabilang banda, ang patakarang mapagkandiling asimilasasyon ni Presidente McKinley ay maaaring nagsasaad ng ideolohiyang pangangalaga sa kasarinlan at pagtutol sa dayuhang impluwensya. Ito ay nagpapahiwatig ng ideolohiyang pagpapalaganap ng sariling kultura at pagtitiis para sa kalayaan mula sa dayuhan. Ang mga temang ito ay nagpapakita ng mga ideolohiyang tulad ng kolaborasyon, pangangalaga sa kasarinlan at pagpapahalaga sa sariling kultura na naglalaman ng pagmamahal sa bayan, pagtutol sa pang-aabuso at pagsusulong ng kalayaan. Dumako naman tayo sa panimulang pagdalumat sa kulturang balagtasan. Ito ay isang buod at buod ng balagtasan, ang katwiran. Binubuo ang katwiran ng isip at budhi. Sa eskemang ito, itinatampok ang katwiran. Masasabi ang katwirang ito ay may iba pang manifestasyon sa mga likhang kultura. Ang balagtasan ay isa lamang na manifestasyon nito sa ating kultura. Ang balagtasan ay isang anyo ng pangangatwiran. Tinatampukan ito ng 4 na aktor, 2 mambabalagtas at 1 lakandiwa at bayan. Pinagmumulan ang mambabalagtas ng mga pahayag. Ang mga pahayag na ito ay maaaring ituring sa iba't ibang paraan. Tingnan niyo po ang eskema ng pahayag sa balagtasan mula sa katwiran hanggang kabulaanan. Sa unang malas, ang mga pahayag na ito ay pinatutungkol lamang sa kabalagtas. Ngunit ang totoo, dumaraan at tumatanggap din nito ang lakandiwa at bayan. Sila ang madla at tagahatol kaya itinatampok sila sa gitna ng 2 nagtutunggaling mambabalagtas. Ang lakandiwa naman at bayan ay kailangang magpairal ng katwiran upang magampanan nila ang kanilang tungkulin bilang tagapakinig, tagapanood at tagahatol sa balagtasan. Mas itinatampok ang bayang matino at makapangyarihan kaysa lakandiwa. Hindi lamang dahil sa karaniwang sila ang tagahatol, kundi dahil kahit na ipagkait sa kanila kung minsan ang kapangyarihang humatol. Sa kahuli-hulihang pagtutuos, sila rin naman talaga ang pinatutungkulan ng balagtasan. Paglalagom. Sa pagsusuri ng kahulugan ng balagtasan, mahalaga ang katwiran bilang bahagi ng estetika ng panulaan. Ipinapakita nito ang imahinasyon at ay gabay ng isip at budhi sa pagpapasya ng tama at mali. Ang balagtasan ay nagpapakita ng sentralidad ng posisyon ng bayan, hindi lamang sa manlilikha kung saan aktibo ang bayan sa pagpapairal ng katwiran. Ang pagdalumat sa kahulugan ng balagtasan ay nagpapakita ng konsepto ng resepsyon ng manonood o mambabasa sa pamamagitan ng pagtuklas ng pangkulturang kahulugan ng balagtasan. Ang wika ng panitikang bayan ay mayaman sa kahulugan at kultura nito sa kasaysayan. Ang balagtasan ay isang anyo ng panitikan sa Pilipinas na nagpapakita ng kahalagahan ng katwiran, imahinasyon at sentralidad ng posisyon ng bayan sa pagtatalakay ng mga isyu. Ito ay nagpapakita ng konsepto ng resepsyon ng manonood sa pamamagitan ng pagtuklas ng kahulugan ng balagtasan. Ang wika ng panitikang bayan ay naglalaman ng mayamang kultura at kahulugan na nagpapalalim sa ating pag-unawa sa kasaysayan at identidad bilang isang bansa. Ang balagtasan ay isang kilusan sa pagbabago at pagpapalalim ng kaalaman at pag-unawa ng mga mamamayan sa mga isyu ng lipunan. Ito po ang aking inihandang synthesis patungkol sa kung ano ang pinaglalaban ng may akda
sa kanyang isinulat. Sa akda ni Galileo S. Zafra tungkol sa katwiran sa balagtasan, ipinapakita niya ang kahalagahan ng paggamit ng lohika at rasyonal na argumento sa paglikha ng mga tula sa anyong balagtasan. Layunin niya na itaas ang antas ng panitikan sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa katwiran at lohika. Ang pinaglalaban ng may akda ay ang pagpapalalim ng kaalaman at pag-unawa ng mga mambabasa sa mga isyu at kultura ng lipunan sa pamamagitan ng maingat na paggamit ng katwiran sa balagtasan. Maraming salamat sa pakikinig. Hangad ko na may natutunan kayo at may panibagong nalaman patungkol sa aming tinalakay. Yun lamang po at maraming salamat.